muling lilipat ng koponan si Kelly Olynyk ang kanyang ikatlong trade sa loob ng 5 buwan matapos ang maikling pananatili sa Toronto, New Orleans at pinakahuli sa Washington. Ang 34 na taong gulang na Canadian ay mapupunta naman ngayon sa San Antonio. Doon makakasama niya ang umuusbong na star na si Victor Wembanyama at ang bagong free agent signing na si Luke Kornet. Ayon sa ulat ni Shams Charania sa X, former Twitter, the Washington Wizards are trading Kelly Olynyk to the San Antonio Spurs for Malaki Branham, Blake Wesley, and a 2026 second round pick, least favorable of Dallas, Philadelphia, Oklahoma City. Dagdag pa niya, binibigyan ng trade ang Spurs ng isa pang stretch big matapos nilang pumirma kay Luke Kornet sa free agency, habang nakakuha naman ang Washington ng 2 batang manlalaro habang patuloy silang naghahanap ng talento ngayong off-season na may potensyal at mas maraming oportunidad kasama ng isang inaasahang later second round pick. Ang trade na ito ay nagpapakita ng 2 magkaibang direksyon ng mga koponan ang Spurs na gustong magdagdag ng karanasan at versatility sa frontcourt sa paligid ni Wembanyama, at ang Wizards na patuloy na nagpapalalim ng kanilang rebuilding roster gamit ang mga batang talento at draft assets. Sa sumunod na balita naman, ayon sa mga ulat, ipinaalam na ni Nikola Jokic sa Denver Nuggets na hindi siya interesado sa pagpirma ng kontrata para sa extension sa ngayon. Ang 3 beses na regular season MVP ay kwalipikado sana na pumirma ng 3 taong extension na nagkakahalaga ng $212 million kasama ang koponan ngayong summer. Ayon sa Denver Post, magiging kwalipikado si Jokic na pumirma ng $292 million extension kasama ang Nuggets kung hihintayin niya ang susunod na season. Mas mataas ito ng $80 million kumpara sa extension na maaari niyang lagdaan ngayong summer. Kinumpirma rin ng NBA insider na si Mark Stein na balak nga ni Jokic na hintayin ang susunod na season bago pumirma ng extension upang magkaroon siya ng pagkakataong kumita ng dagdag na $80 million kumpara sa kung pipirma siya ngayon. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, nagtala si Jokic ng average na triple-double sa buong season. Siya ang pangalawang manlalaro sa modernong panahon na nakagawa nito pagkatapos ni Russell Westbrook. Nagtala si Jokic ng average na 29.6 points, 12.7 rebounds at 10.2 assists sa regular season at nagtapos bilang pangalawa sa botohan para sa Michael Jordan MVP Award para sa regular season. Bagaman hindi pa natin alam kung ano ang nararamdaman ng pamunuan ng Nuggets tungkol dito, nasa karapatan ni Jokic na ipagpaliban ang mga negosasyon hanggang sa susunod na season. Sa ideal na sitwasyon, nais syempre ng Nuggets na gawin ang lahat para mapanatili si The Joker sa Denver para sa mahabang panahon ng kanyang NBA career, pero syempre, isang rasyonal na tao ang mag-aakalang mas gugustuhin nilang magawa ito habang mas mababa pa ng $80 million ang halaga kaysa sa maaaring kailanganin nilang bayaran sa hinaharap. Matapos ang masakit na pagkatalo sa Game 7 ng huling playoffs kontra sa kasalukuyang kampiyon na Thunder, agad na naghahanap ang Nuggets ng malaking pagbabago sa kanilang roster. Sa unang araw pa lang ng free agency, ipinalit nila si Michael Porter sa Nets kapalit ni Cam Johnson. Iminungkahi rin ng ilang analyst na mag-move on na ang Nuggets mula kay Jamal Murray at i-trade na rin ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, si Jokic pa rin ang magiging pundasyon ng lahat ng itatayo ng Nuggets para sa kanilang kinabukasan sa loob ng susunod na 5 o higit pang taon. Mas maaga ngayong tag-init, binanggit ng may-ari ng Nuggets na si Josh Kroenke na nangangamba siya sa posibilidad na mapilitan silang i-trade si Nikola Jokic dahil sa second apron ng salary cap. Kaya malinaw na ginagawa ng Nuggets ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang second apron at mapanatili si Jokic sa koponan ng Nuggets sa loob ng mahabang panahon. Anong masasabi nyo sa plano ni Jokic mga kaibigan? Mananatili kaya ito? Sa ibang balita naman, matapos ang matinding pag-usbong ng mga chismis tungkol sa posibleng pag-trade kay Giannis Antetokounmpo at ang desisyon ng Bucks na i-waive si Damian Lillard, maraming analyst ang naguluhan sa tila kakulangan ng aktibidad ng Bucks sa free agency market. Ngunit ngayon, naiulat na interesado ang Bucks na ipares si Antetokounmpo sa frontcourt kasama ang bituing hindi masaya sa Warriors, si Jonathan Kuminga. Ayon kay Evan Sidery ng Forbes, walang interes ang Warriors kay Kyle Kuzma bilang kapalit ni Kuminga at malinaw ang hinihingi nilang kapalit. Sinusubukan ng Bucks ang mga sign and trade scenario upang makuha si Jonathan Kuminga. Kaunti lang ang interes ng Warriors kay Kyle Kuzma, kaya kakailanganing isama ang kanilang 2031 first round pick at 1 prospect para magkaroon ng seryosong pag-uusap. Sa ngayon tila walang galaw sa merkado para kay Kuminga.
Kung si Kuminga ay isang unrestricted free agent, maari sanang mag-offer ang Bucks ng enticing deal ngayong na-stretch na nila ang kontrata ni Lillard. Ngunit dahil nasa rookie contract pa si Kuminga sa Warriors, siya ay isang restricted free agent ngayong summer. Inalok ng Warriors si Kuminga ng $7.9 million qualifying offer, ngunit malaya pa rin siyang makipag-usap sa ibang team, habang may karapatan pa rin ang Warriors na tapatan o higitan ng anumang offer para sa kanya. Ayon sa mga source, open ang Warriors na isagawa ang sign and trade sa sinumang koponan na makakapag-alok sa kanila ng makabuluhang kapalit para kay Kuminga. Ngunit matapos nilang saliksikin ang merkado, lumilitaw na kakaunti lamang ang interes sa kanya, ang Sacramento Kings, at ngayon, ang Milwaukee Bucks. Ito ang mga pagsusuri sa fit ni Jonathan Kuminga sa Bucks. Plano at nais ng Bucks na ipares ang athleticism at scoring versatility ni Kuminga kay Giannis Antetokounmpo na isang patuloy na banta sa paint. Sa isang paraan, maari siyang maging mas mahusay na kapalit ni Chris Middleton mula sa kanilang championship roster noong year 2021. Sa kasalukuyang lineup, direktang papalitan ni Kuminga si Kuzma sa starting lineup at malilipat si Kuzma sa bench kung hindi siya matrade sa Warriors o sa ibang team upang bigyang daan si Kuminga, lalo na ngayong pumirma na rin ang Bucks kay Miles Turner ngayong summer bilang kanilang panimulang center. Sa ganitong setup, babalik si Antetokounmpo sa kanyang orihinal na posisyon na power forward. Ipinahayag na ng Warriors na wala silang interes sa isang 29 na taong gulang na si Kuzma, at dahil inaasahan ni Kuminga na kikita siya ng higit sa $30 million per year sa susunod niyang kontrata, halos imposibleng magawa ng paraan ng Bucks ang pag-match sa halagang iyon kung hindi isasama ang $22 million salary for Kuzma in trade package. Kaya naman mahihirapan ang dalawang koponang ito sa trade. Ngunit kung magagawa ng Bucks na magdagdag ng makabuluhang assets o makahanap ng paraan upang isama ang maraming koponan sa isang trade kung saan may batang prospect na mapupunta sa Warriors habang si Kuzma ay mapupunta sa ibang team, maaari pa ring magkaroon ng tsansa ang Bucks na makuha si Kuminga isang makabuluhan na umalis na si JK sa lineup ng Warriors dahil nawala na ang pwesto niya sa starting lineup ng Warriors mula nang kunin nila si Jimmy Butler. At dahil dito bumaba sa 47 larong nilaro niya ngayong regular season, nagtala siya ng average na 15.3 points, 4.6 rebounds at 2.2 assists. Kasunod ng mga komento ni Steve Kerr na nagpapahiwatig na si Kuminga ay hindi isang winning player, magiging interesante kung babawasan ni Kuminga ang kanyang hinihinging kontrata para lang makakuha ng offer sa ibang team na higit pa sa gustong ibigay ng Warriors. Maraming analyst ang naniniwalang maaaring nalaro na ni Kuminga ang kanyang huling laro bilang isang Warrior. Sa huli, babalik kaya siya para maglaro sa isang koponang hindi naman talaga siya gusto sa papel na nais niyang gampanan? O babawasan niya ang kanyang hinihingi para makaalis at makahanap ng bagong simula? Maraming tanong ang nananatiling walang kasagutan pagdating sa kinabukasan ni Kuminga. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan?